Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung mga tanggalan ng mga budget, mga bawasan ng budget sa ilang departamento ng gobyerno. Nandiyan po yung Department of Public Works and Highways na siya pong unang nasasalang sa paglilinis sa korupsyon sa gobyerno. No, alam niyo naman po siguro ang nangyari diyan sa DPWH, no? Ang dami pong mga ghost projects. Siguro hindi lang ito flood control Sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno na ang DPWH po ang namamahala sa mga infrastruktura. Tulad po ng mga eskwelahan sa DepEd, mga farm to market roads ng mga DA at iba pa po, no? Tulad ng sa DepEd, ang dami nilang problema diyan, hindi po napakapagpatayo ng mga eskwelahan, Department of Public Works pa lang nangangasiwa diyan. Ang farm to market roads ng DA, DPWH din ang nangangasiwa, mga kababayan. So embattled po itong DPWH ito, kaya po may bago po diyan na secretary na si Vince Dizon na inatasan ng Pangulo na walang sasantuhin. Ibig sabihin, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kamag-anak o sino man pagdating sa investigasyon ng korupsyon sa DPWH at mapanagot ang mga may sala. Sana po may mapanagot, no? Kung walang mapanagot dito, nako, mayayari ang ating Pangulo dito. Baka sinasabi na nga na po ng ilan na bogus-bogus lang, no? Kumbaga para lang may masabing nag-iimbestiga pero wala pang napapakulong. Siguro let's give them a benefit of the doubt itong ICI, no? Antayin natin, baka malay nyo at the end of this year or next year, basta po may makukulong po, hindi lang maliliit kundi yung mga big fish. Okay? Punta rin tayo sa isang opisina na binawasan ng budget ng House of Representatives on their final reading because of the suggestion of your Representative De Lima ng Malayang Mamamayan Party List o Malayang Liberal, no? Na sinasuggest nila na bawasan ito kasi nga po sa hindi pagsipot, pag-ignore, pagbastos sa budget hearing ni Sara Tocmol Duterte. So instead na 900 plus million, magiging 733 na lang po yung kanyang budget. Binawasan po ito ng mahigit sa 156 million pesos. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Okay, so unahin natin mga kababayan, ito pong balita na bawasan ang taba. O yun, bawasan ang taba. Ibig po sabihin, nire-recommenda po ng Senado doon po sa hearing ng DPWH budget na kung saan sinasuggest po nila na bawasan nyo ng 30% ang project cost ng DPWH. Sa bawat proyekto, wala na dapat markup na 30%. Dapat bawasan pa yan. Yung mga bloated na mga material cost, bloated na mga labor cost o ano pa na isinasama ninyo sa isang budget, sa isang proyekto, tapyasan nyo na yan ng taba. Kasi yung 30% na yan, ayan po yung kinukubra nitong mga magnanakaw na ito. Halimbawa mga kababayan, ang totoong budget lang naman, all the materials, all the labor, lahat po, materials and labor, and other expenses, 100 million. Ang gagawin ng mga magnanakaw na yan, ima-mark up pa nila ng 30% or more, minsan 35%. So yung 100 million, gagawin nila 135 million. Mark up O di sa amin na yung 35 million, happy tayo. Di po ba? O siyempre, sino makakakuha ng malaking porsyento? Di siyempre, yung politiko.
na nagsabing, oy, insertion ko yan, amendment ko yan, akin dapat yan. Yun ang dapat nyong tanggalin. Yung sinasabi nyo na SOP, na sinasabi ninyong Standard Operating Procedure, yung sinasabi nilang for the boys, tama na. No? Kung ang proposal lang po, based on, dapat yan, binubusisi yan ng ng bids and procurement eh. Diyan po nagsisimula yan eh, yung kasamaan na yan. Yung bids and procurement, yung, tawag nila, basta may ganong department sa bawat, ahensya ng pamalaan eh. Kasi magbibid yung mga yan eh. Pero ayos na ang budo-buto niyan. Basta mabigyan mo lang yung procurement officer. Yung mga nandiyan po sa Bids and Awards Committee ng Department ng DPWH, magkakasangkot sila. Ha? May mga kasangkot na USEC, oy, alam mo na ang persyentuhan natin. Ayan po eh, yung legal na pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan. Legal bakit? Eh kasi may bidding naman. O may proposal naman. 'Di ba? Yun nga lang, gawa-gawa. Yung mga materials, ganito, o dagdagan nyo pa. Hindi totoo ang halaga. Minamark up eh. No? Kumbaga, tayo ang buyer. Sila ang seller. Minamark up nila. Okay lang na i-mark up nyo ng 1%. Kailangan nyo namang kumita. Pero hindi naman kayo ang seller eh. Diba? Kayo ang buyer. Kayo ang buyer ng materials. Dapat yung totoong market value niyan. Halimbawa, pumunta kayo sa isang hardware. Tanungin nyo, anong cost nitong 2x2 na plywood? Puntahan mo, mag-compare kayo. Ganun dapat. Diyan sa DPWH. Gaya, napakalaking trabaho ang gagawin nitong si Vince Dizon. Napakahirap po niyan mga kababayan. Ang tanong diyan, paano niya gagawin yan eh? You're rooting out the corruption. No? Diyan na lang sa Bids and Awards, simulan mo diyan. Oo, ang daming yumaman diyan. I-lifestyle check mo, Vince Dizon. Kaya ako po nag-a-agree po ako sa panukala nitong Senado, no? Bawasan nyo ng taba. Bawasan mo ng 30% or more. Ha? Kasi yan ang kukunin nilang pera eh. Ibigay nyo yung totoong market value, nung materials, yung totoong presyo. Kasi yung totoong presyo yan nakikita nyo sa store, may markup na yan nung nagbebenta. Halimbawa, nagbebenta ako ng 2x2 plywood. Sabi mo, magkano po isa? 10 piso. May markup na yon. May dagdag na yon eh. Pero kakutsaban nyo yung honor. Sige, ibenta mo sa akin kunwari ng 20 I-invoice mo na lang ako. Ako na bahala sa'yo. Pero yung invoice, gawa-gawa din. Kasi kakutsaba eh. Diba? Ayun ang dapat mapigilan. Masawata, hindi pala mapigilan. Ma-eliminate. Kasi iba po yung mapigilan. Pag napigilan mo, pag nawala ka, mag-i-exist ulit yan. Babalik ulit yan eh. Kaya ito, pag naayos na naman ni Vince Dizon yan, okay na. Paano pag natapos siya sa 2028? Maalis siya dyan. Balik na naman. Diba? Yung safeguards na nilangay mo, i-reverse lang nila yan. Patuloy na naman sila sa pagnanakaw. Kaya dapat ang Senado gumawa ng mga safeguards na ganyan. Diba? Kaya ako po, agree po ako sa sinasabi ng Senado. Tanggalin nyo yung 30% na yan, Vince Dizon. Papalakpakan kita kung talagang maalis mo ang corruption dyan at mapanagot mo sila. Panagutin mo lahat ng mga magnanakaw, nakakasawa po eh. Ako, tulad ko. Karirimit ko lang ng pera diyan kahapon. Contributor na naman ako sa economy ninyo. Dollar reserve na naman yan. Ang laki niyan. No? Almost 700. Di ba? Kita mo yan? Tapos nanakawin lang ng mga gago na yan. Wala namang silbi. Okay? So, magandang panukala po yon. I agree with si Bam Aquino nga, 20% lang sabi. Hindi. Senator Bam, okay yan, wag yan. Doon tayo sa 30. Si Loren Legarda, 30. Si Sherwin, 30. Tama yan, I agree po. Sige, gawin mo yan, Vince Dizon. Uma-agree naman po si Vince Dizon. Hanggat ma-filter out niya, malinis, ma-eliminate niya ang corruption, suportahan natin si Vince Dizon, Okay, now naman, punta naman tayo dito sa OBP. Tinapyasan po ng House ang kanyang budget na 156. No? Wala siyang magagawa dyan. Mag-away na lang sila sa BICAM ng mga Duterte supporter. Pero ako po, uma-agree din ako sa pagtapyas sa budget ng Tokmol na yan. Bastos po eh. Napakabastos, saka yung binawas na budget sa kanya,
yung mga financial assistance niya lang naman, mga duplicated lang na programa ng DOH, ng DSWD. Finance assistance lang, kaya wala na yon. Sabi ni Swansing, yung 156 million ilalagay po sa DOH. Doon po sa programa ng DOH na Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patient. Yung mga wala pong pangbayad, ito po yung baka zero billing. Di ba? Dagdag na naman yan sa pondo ng DOH. Sana hindi nakawin. Sana hindi nakawin. O pag ninakaw mo yan, DOH, yari kayo. Isa rin kayo. Ha? Yung zero billing ng Pangulo, may pondo na ulit. Kung yan nga po yun. Di ba? Malaking tulong yan. Lalo na yung matagal na dyan sa ospital, ayaw palayasin kasi walang pambayad. O ngayon, di ba? Matutuwa na kayo. Marami pong nagpapasalamat sa Pangulo na mga natulungan itong zero billing sa mga DOH accredited hospital. Kailangan doon kayo sa DOH accredited hospital. Ako po, agree ako dyan. Agree ako. Yung 250 million na binawa sa DPWH, pinunta na po sa iba't ibang ahensya, edukasyon, sa PhilHealth, sa DOH, at iba pa. Nandyan po yan sa PCO FB page. Okay, tingnan ninyo. Napakaganda po. Kaya walang magagawa dyan si Tokmol. Final na po yun. Approved na po yung budget na yon. Third and final reading. Bakit ang laki pa? 733. Kasi sabi ni Swansing, hindi naman natin pwedeng alisin yung operational cost nila. Yung renta nila, yung sahod nila. May increase pa nga sila mga kababayan eh. I-increasean pa ang mga animal. Wala namang trabaho. Sabi ni Swansing, para daw magampanan pa nila yung mandato nila. Ano mandato ng mga yan? Ha? Ano, mag-travel? Nang mag-travel? Dapat ang tanggalin nyo mga kababayan, isama dyan, yung travel allowance ni Tokmol, saka yung pangbayad sa mga bodyguard yan na 400. Kasi mga AFP personnel naman yung mga yan. O bayaan mo na AFP magbayad dyan. Ha? Dapat walang overtime yung mga yan. Wala namang silbi. Sinong yung overtime yung trabahuin? Si Tokmol? Travel lang ng travel? Wala namang nagawa sa bansa. Sinong nakausap niyang leader sa bansang pinupuntahan niya? Wala. Hindi nga siya nagre-report sa bayan eh. Ano, kinakamusta niya ang mga OFW? Sabi niya. Hindi po. Nakikipag-rally lang siya para tanggalin ng Pangulo. Napakasinungaling pa. O, tanggalin niyo yung travel allowance. Meron nga siya dyan. 60 million travel allowance eh. O, huwag kayong magsinungaling. Nahuli kayo dyan. Yung opisina mo, sabi niya na as of so far 2025, as of this date, 21 million na po ang nagagastos ng Vice Presidente sa kanyang travel. May natitira pa pong mahigit 40 million. May natitira pa. Tignan ninyo, busisiin nyo, baka may travel allowance pa dyan. Dilima, tanggalin nyo yan. Tapos sabi, nag-increase daw yung kanilang supply expenses. O bakit naman nag-increase ang inyong supply expenses? Nag-uuwi ba kayo dyan ng mga supplies? Hoy! Wala na nga kayong trabaho, dadagdagan pa kayo, pati sahod ninyo, dadagdagan, nakakahiya naman sa mga ordinaryong mga nagtatrabaho, yung 350 ang daily wage. Tapos kayo may increase, anong tinarabaho ninyo? Magtanim ng puno? May resulta na ba yung tinanim ninyo? Ganon? Tapos mag-travel lang ang inyong boss? Ginagawa nyo sa opisina nyo? Nagchichikahan? Kumakain ng sapiatos? Ganon, nagtatanong lang. Dapat bawasan pa yan eh. Tama si Tinyo si Representative Antonio Tinyo ng ACT Teachers Party List 192 lang. Ano yon? Yun lang pasahod sa inyo. Tapos wag na kayong magrenta. Oo. Tanggalin nyo na yung opisina ninyo. Mag-in-house na lang kayo. Home trabaho na lang. Oo, kasi magre-renta pa kayo, useless naman yan eh. Gagamit pa kayo aircon, wala nga kayong trabaho, napaka-privilege nyo naman. Di po ba? 192 lang, dapat 150 million nga lang eh. May pa-increase pa kayo ng sahod, ano karapatan ninyo para mag-increase kayo? Ha? Wala nga kayong tinatrabaho? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye, God bless.